I miss this baby so much. Halikabok. Hugasan muna natin. Time check. Bigla lang akong na-miss ko lang siya talaga. 4 PM. Ito muna tayo Marikina. Then after that, punta tayo ng supplier ko. Then let's do this. I miss this bike. Grabe, sobrang miss ko ta, Brad. Maverick, na miss kita. As in, sobrang alikabok ka. Nakita ko may cobwebs ka na. Oh my goodness. Dapat talaga alternate lang eh. Hindi pwedeng nakatambay ka lang ng ilang araw. Grabe, siguro mga 3 linggo ko to hindi ginamit. Pinapaandar naman pero iba pa rin yung iba pa rin yung ilalarga mo siya kaysa dun sa paandarin mo lang. Iba yung circulation sa loob. Grabe, na-miss kita, promise. Hindi ako nagbibiro. So pupunta lang tayo sa Marikina ngayon mga pards. Na-miss kita, boy. Grabe init kanina. Magmotor sana ako kaso hindi natuloy. Sobrang init niya. Minsan talaga pag nami-miss mo parang all of a sudden gusto mo lang talaga siyang i-ride eh. Sarap pa rin talaga ibiyahe to. Kung may interesado nito, pwede ko siya ibenta actually sa 390. Kung interesado kayo, 390. Naka na yun eh, naka-schedule na to for yung patch yan lang yung mga gas-gas ng konti. Yun lang naman. So far, yun lang naman ang problema nito. Wala namang problema to. So far, hindi naman ako namatayan ng makina nito. Maganda pa rin siya, syempre. Hindi ko nga alam eh. Kasi kung tutusin, parang ang hirap niya ibenta kung mahal mo pa siya. Kasi 1 year pa lang sa akin to eh. May potential pa siya talagang tumagal. And so far, kontento naman ako sa kanya. Wala lang, gusto ko lang ng di-cambio. Yun lang. Other than that, so far, okay pa naman ako nito. Grabe, na-miss ko talaga. Sobrang dami niyang tawag nito. May cobwebs na siya. May tinubuan na ng spider sa loob eh. May mga na siya, kulay na lang yung spider na hindi ko nakita yung spider. Siguro umalis na. Grabe yan. All of a sudden, na-miss ko lang siya talaga. Dapat gagamitin ko yung Vespa. Ngayon, naisip ko, Marikina lang naman ako. So, ang traffic hindi naman ganun ka-worst. Tinanggal ko lang muna yung kutsyon ko para hindi masyado mataas. Ginagamit lang naman natin yun for long distance purposes. Nakakamiss siya talaga. I miss you, Maverick. I miss you so much. Nakakamiss talaga. So yung makakuha nito, gas-gas lang naman konti. Minor masyado. Hindi naman siya disgrasya na natumba sa habang nagpabiyahe. Tumba lang sa parking. Yun lang yung cost doon. Other than that, wala naman. Ewan ko ba kung papalitan pa ba natin tambucho to? Try natin, baka maganda yung tunog. Tagal ko na gusto ikabit yun eh. Hindi ko lang makabit-kabit. Ganda talaga ng side mirror nito. Kitang-kita yung side eh. So, bakit ba pinag-isipan ni ibenta to? Wala na, trip ko lang. Hindi, kasi parang gusto ko lang marunong naman ako sa clutch. Parang gusto ko lang na adventure bike talaga para wala na akong isipin pa kasi doon din ako papunta kasi. Doon din kasi tayo papunta. Problema kasi mga pearls, ibiyahe ko to sa Mindanao. Siyempre, bababa na yung costing nito. Siguro magiging 370,000 na lang. Kasi malaki ng mileage eh. Hanggang natin mga 2,000 na, mga 12,000 na. Mababa pa rin yan compare sa iba. 20,000. Pwede ko rin naman ibenta sa Davao to kung gusto nila. Kung iplano ko kasi itong ibiyahe ito sa Mindanao, ito itong gamitin ko, mas okay talaga kasi mas madaling gamitin, mas hindi masakit sa kamay, hindi masakit sa katawan, comfortable siya talaga kasi lalo na pag nilagyan ko ng kutsyon, ay naku po, sobrang komportable siya. Nung nag-trip nga kami ng Batangas saka yung papuntang Bataan, never sumakit yung katawan ko dun, promise. Nantok lang ako pagdating sa bahay, which is normal, pero yung sumakit yung puwet ko, sumakit yung aking katawan, no way, Jose. Hindi ko never na-experience siya. So masarap siya talaga ibiyahe. Tapos tawag nito, kung ibiyahe ko to, obviously mababa na yung presyo. Tapos pangalawa, kung magpapalit na ako dito pag nasa Manila na ako, magpapalit na ako ng classic na big bike, hindi yung adventure bike. Bali 130 baka Trabi mo 390. 390 nga. Oh, sobra. Kaya kala ko. So alam mo tip?
So yun nga mga parts, tapos na tayo dun sa isang agenda natin na ngayon deliver na natin to. Tapos after this, car wash tayo. Kung ibenta ko siya ngayon bago mag Mindanao Loop, adventure bike ang aking target. Kung ibenta ko siya after ng loop ko, tapos ito yung gagamitin ko, magka-classic bike na ako, na big bike. I'm thinking of like, ano bang classic bike na maganda? Yun ang aking sa tingin ko ang magandang gawin na nasa isip ko. So kung mag big bike ako na after ng loop is yung tawag nito, yung classic na big bike, scrambler siguro, pagandahin natin. Yun lang naman, naisip ko lang naman mga bagay na sarap paggastusan. Kahit walang pera. Pero yun nga, kung may gustong bibili, more or less baka makabili tayo ng adventure bike. Kasi gusto ko pag nagbiyahe ako, adventure bike na. Since wala naman tayong adventure bike, wala pa namang bumibili nito, yun ang first option. Pag naibiyahe, benta after, maganda na tayo. Mga classic big bike na komportable. Now ngayon, kung ibenta ko to sa Davao, pagbalik ko for sure, naka-adventure bike ako. Ayaw magbiyahe ng classic na scrambler na papuntang Mindanao tapos papuntang Manila. Ang sakit sa katawan yun, parts. Ay, Diyos ko. So anong meron dito sa bike na to na i-consider nyo? Una-una, maalaga talaga ako sa motor. Natutumba lang ako sa parking. Yun lang yun. Hindi naman magaan to eh. 195 kilos yata to eh. Almost 200 kilos. Hindi to magaan, part. Dito si Moto na 175 kilos lang yun eh. Kasi bigat nito ang Royal Enfield Himalayan version 2. Yun yung bigat niya. So anong meron dito? Una-una yung forward mirror na. Ang kukunin ko lang siguro dito is yung lagayan ng aking GoPro or action camera. Yung TPMS, sa inyo na yan, sama na yan. Yung aking ilaw, kasama na yan. Parang hindi ko yata isama yung top box. Huwag na, kasi sayang yun. 7,000 din yun ha. Tapos ano pa ba? Mga ilaw. I think that's it. Halos lahat na mga binago ko dito sa inyo na. Tapos lahat ng mga parts nito, mga dating mga parts niya, nasa akin pa. So mga brand new condition pa yon. So yung shock absorber na dati, pwede. Kung naghingi kayo ng discount, pwede ko naman tanggalin yung shock absorber. Ang pinakauna kong tanggalin talaga dito, kung maghingi ng discount ng 10,000, ang pinakauna kong tanggalin dito is yung ilaw. Yung ilaw talaga, Gold Runaway. Yung GR na ilaw kasi medyo mahal yan eh. So sakto lang yan. Kung magbawas ng 10,000, yun ang ibabawas ko talaga. Now, ngayon, kung barating ka ng 350, pwede naman bawas ko yung shock absorber uli. O di dalawa na. Yun lang naman. Ibabalik ko yung dati. Yung tambucho na pinag-iisipan kong ilalagay, pwede ko na may isama yon. Arrow yata yon, Arrow. Carbon Lodi yung dulo. Worth it ba siya bilhin? Oo naman. Sobrang worth it kasi alaga ko to mga parts. Kunting sakit nito, check up agad. And so far, wala pang nangyayaring ganun ha. Lagi namang change oil to. Every 1,500 pinapa-change oil ko to. Minsan less than pa. Maalaga ako sa aking motor. Lalo na yung Vespa. Hindi ako pabaya sa kanya. Papalit na tayo ng gulong pala kung magpabiyahe tayo. Maraming consider talaga pag magpabiyahe ka eh. Gulong, belt naman okay pa yan, 2 years pa lang. Kung magpabiyahe ka pala ng sobrang layong distance, unang-una mong gawin dyan, change oil, change filter, fuel filter, tapos ano pa, magpapalit ako ng gulong na kasi magto 2 years na siya eh. So magpapalit na tayo ng gulong yan, part. Pero kung okay pa naman yung gulong ko, why not? Hindi naman masyado nagagamit. Tsaka yung sinasabi nilang Maxxis slide, hindi naman For me, based on my experience, kasi yung sa Vespa, Maxxis din yun eh. Okay naman, kahit mag-banking ka, pero wag naman masyado. Kung mahilig ka talaga mag-banking, mga parts. Kung mahilig ka talagang wasiwas-iwas dyan, talagang need mo talaga magpalit ng Pirelli. Pero kung hindi naman, no need. And so far, feeling ko nga, baka sa Davao na lang ako magpapalit ng gulong eh. Kasi so far, okay naman. Okay pa naman tong aking gulong. Wala naman akong problema, diba? So, yun nga lang, gusto mo talaga durable at para wala ka nang iisipin pa, palit ka talaga ng gulong. Pero make sure lang na pag nagpalit ka ng gulong, gamitin mo muna siya ng at least 1 week dire-diretso nang matanggal yung mga slippery substance din sa gulong. Delikado eh. Para talagang para talagang safe. Kasi slippery masyado eh, along the way. Tanong na rin ako sa pagpupunta ka pala ng Bicol, no? Grabe ang lupak dun. Nagtanong-tanong na rin ako.
Galing ko lang ng Quezon the other day. Nagturo ako ng photography sa mga community about social media marketing. Sarap mag-sightseeing dito sa Marikina. Ay, sinarado na nila. Selfish. Maapaw kasi yung tubig eh. I miss you so much. At least nagamit kita kahit paano. So dito lang, Marikina. Regarding dun sa Vespa, based on my experience pala mga parents, kung may budget talaga kayo, maganda talaga kung Vespa ang bilhin nyo. Kasi syempre of course sa pangalan yun eh. Pero kung nagtitipid kayo, kung gagawin yung parang pangtrabaho na na sasakyan lang, huwag kayo mag Vespa. Kasi yung Vespa tsaka tong Kymco Exciting Go, same lang ang gagastusin mo dun sa gasolina. 20 kilometers per liter. Masakit parts, masakit siya. So 20 kilometers per liter, 21 minsan 25. Hindi ka masyado mapiga sa sa gasolina. Pero kung mapiga ka, wala, malaki na yung 21. Ano pa rin, kung pantrabaho-trabaho lang, get a smaller bike na, magastos. Ganda lang kasi talaga ng resale value niya eh. Hindi siya bumababa ng 100,000 talaga eh. Hindi mo mababa ng 100,000 sa mga S125. S150 naman, ang mga Primavera, 200, 190 to 200,000 depende sa pinaglalagay mong upgrade sa loob. Ganun na lang kaya gawin ko, pag dito lang, Marikina, pwede na to. At least magamit lang siya at gumana lang yung makina. O siya, hanggang dito na lang mga parts. Na-miss ko lang talaga mag-ride dito sa ating nag-iisang Kymco Exciting 400 VS. Kunento ko lang yung mga plano ko dito, mga bagay-bagay na kung ibenta ba natin, anong sunod na motor, at kung ibiyahe ba natin, anong sunod ibiyahe motor. Mga ganun. Thank you so much for listening. Meron tayong Facebook page. Message lang kayo. Ilan bang Facebook page ko? Meron akong A-Vision Customized. Meron akong Willows Fine Leather. Meron akong Moto Gadget Photographer. Marami akong Facebook page. Bye for now. Bye. Always remember, stay safe, ride safe. God bless. Bye.